Ang Baguio ay opisyal na kilala bilang lungsod ng Baguio, isang first-class highly urbanized na lungsod sa Cordillera Administrative Region. Kilala ito bilang summer capital of the Philippines dahil sa malamig na klima nito. Dahil ang lungsod ng Baguio ay matatagpuan sa humigit kumulang 4,810 feet above sea level. Sa videong ito ay muli nating lalakbayin ang tinaguriang City of Pines. Muli naming ibabahagi sa inyo ang ganda ng iba pang mga kilalang tourist spot sa lungsod ng Baguio. Kaya sama kayong muli sa ating panibagong paglalakbay at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. At ito ang aming kwento. Okay, naibahagi namin sa inyo kahapon kung gaano kaganda ang Benguet Nueva Vizcaya Road. Ayan. At ngayon nga ay narating na natin itong Baguio City at inabot pa tayo ng malakas na ulan kaya hindi na kami nakapag-vlog ni Brad. Dito kami nag-overnight sa paborito naming hotel. Yan, sa likod natin yung Mount Crest Hotel. Sobrang sulit dito dahil napakaganda ng hotel. Sa halagang 1,705 ay meron na kayong quality na hotel. Kitang-kita ang city light sa gabi. Kaya pag kayo ay pupunta rito sa Baguio at wala pa kayong tutuluyan, yan, dito na kayo sa Mount Crest Hotel. At syempre kasama pa din natin ang ating labi-dabi si Brad. Maraming tatanong kung ano ko si Brad. Si Brad po ay girlfriend ko. Brad lang po talaga ang tawagan namin. Ilan po talaga. Huwag po kayong malito, okay? Ano Brad, ready ka na bang libutin muli ang napakagandang Baguio City? Ready na, syempre, excited. Alright, let's go! Tara. Okay, ngayon ay magsisimula na tayong muli na libutin ang ganda ng Baguio at pupuntahan natin yung mga tourist spot na hindi pa natin nararating dito sa Baguio. Diyan kami nag-almusal kanina ni Brad, yan sa McDonald's. Napakalapit lang ng McDonald's sa Mount Crest Hotel. Maraming malalapit na restaurant na pwede ninyong kainan at tambayan sa Mount Crest Hotel. Kaya highly recommended yung hotel na yon. Oo nga pala sa mga pupunta rito na nakamotor, mag-iingat kayo sa Session Road dahil bawal ang motor doon. So sa mga baguhan na pupunta ng Baguio, yan, maging alisto kayo. Titingin kayo lagi sa mga signage dahil kapag kayo ay pumasok sa bawal ng motor, walang excuse kahit na hindi ka taga rito. Uhulihin ka talaga ng mga traffic enforcer dito. Ang una namin pupuntahan dito ni Brad ay yung Botanical Garden. So silipin natin yung ganda ng Botanical Garden dito sa Baguio City. Brad, ang sarap magmotor dito sa Baguio, no? Oo Brad, para sa akin talagang the best ang Baguio kapag magmamotor kayo, no? Kaya talaga kami ni Brad mabalik-balik dito eh. Yung ma-experience niyo yung
lamig habang kayo ay nagmomotor. Tapos napakalamig sa mata ng kapaligiran, ang daming pine trees sa paligid. Sobrang solid magmotor dito sa Baguio. Okay, andito na tayo ngayon sa Botanical Garden. Ang dami rin mga turista. Ngayon pala sa gilid ng park. Yan, tutok lang kayo sa vlog na ginagawa natin. Libreng pasyal sa Baguio. Yan, sana ma-feel ninyo na para na rin namin kayong kasama. Yan, meron tayong subscriber dito. Sir, ano pangalan niyo, sir? Salamat po, sir. Ano pangalan niyo po? Yan, shoutout po kay Sir Ray. Bigyan natin ng sticker. Nakita natin dito sa Baguio. Yan. Na mismo. Apa. Salamat, sir. Okay ba? Okay, thank you. Okay, andito na tayo ngayon sa Baguio Botanical Garden. Yan, merong pinaka-signage dito. Yan, nakasulat Baguio Botanical Garden. Dito po may pwesto yung mga turista para magpa-picture. Meron tayong mga kapatid na igorot dito, sasama sa inyo para magpa-picture. Okay, kasama natin ngayon ang ating mga lola na igorot. Sila yung makakasama ninyo kapag kayo ay magpapa-picture doon sa signage ng Baguio Botanical Garden. Okay, ito yung pinaka-entrance at magbabayad tayo ng entrance fee. Para sa adult ay magbabayad kayo ng 10 pesos. And then sa kids, 5 pesos. 2 years old below, libre. Ano po, adult, dalawa? 20 pesos. Aba. Dito na tayo ngayon sa mismong pinakaloob ng Baguio Botanical Garden. So simulan na nating libutin kung ano ang meron dito. Pagpasok ninyo ng entrance, yan, makikita nyo kaagad itong spot dito sa Botanical Garden, itong Centennial Garden. Meron kayo ditong dadaan, ano? Ang daming halaman, mga nakalawit. Sobrang Instagrammable yung lugar na to. Okay, andito naman tayo ngayon sa spot kung saan tinatawag nila itong Philippine-Thailand Friendship Garden. Yan, merong malalaki mga estatwa ng elepante. Ang cute tingnan. Then marami ding nakapalibot na mga bulaklak. Yan, maraming mga turista nagpapapicture dito. Ang ganda kasi. Okay, andito naman tayo ngayon sa Chinese Garden at marami kayong makikita rito na mga disenyo na para kayo nasa China. Yan, puntahan natin, tara. Dito sa pinakaloob, marami kayong makikita rito ng mga disenyo na makikita nyo lang sa China. Kagaya nito. Yan, yung arko na to ay may nakasulat na Filipino-Chinese Friendship Garden. Dito sa Chinese Garden, meron kayong makikita na isang malaking panda. Bulto na isang malaking panda. At meron kayo dito mababasa. Yan, ang nakalagay dito, ang ibig sabihin pala ng panda sa China is yung friendship and peace.
Merong pwesto rito kung saan makikita nyo yung iba't ibang klaseng cactus. Yan, hindi ko alam kung ano yung mga tawag dito. Tapos meron pa ako nakikita rito. Tingnan nyo guys, sobrang laking cactus na ito. Sobrang malaki at bilog na bilog. Yan yung iba't ibang cactus na makikita nyo rito. Kung ikaw ay cactus lover, yan, pumunta ka sa spot na to at siguradong mag-e-enjoy ang mga mata mo sa iba't ibang klaseng mga cactus na makikita nyo rito. Okay, naipakita na namin sa inyo ang Baguio Botanical Garden. Naibahagi na namin sa inyo kung gaano kaganda itong tourist spot dito sa Baguio. Gaya na sinabi ko kanina, Instagrammable ang Baguio Botanical Garden. Sobrang daming magagandang bulaklak. Madaming pwesto na pwede ninyong pagpicturan, kaya sulit na sulit ang pagpasyal ninyo sa Botanical Garden ng Baguio. Okay, dito naman tayo ngayon sa Ride Park. Yan, isa rin to sa tanyag na tourist spot dito sa Baguio City. Andito na tayo ngayon sa Ride Park at dito naman namin kayo ipapasyal ni Brad. Marami ako nakikita ng mga turista na umaakyat doon sa pinakatuktok. So puntahan muna natin to. Tingnan natin kung anong meron doon. Okay guys, akit na tayo. Pagurin na natin sarili natin. Let's go. Taas nito. Mataas din yung akyatin dito. Ano Brad, kaya pa? Ito pala yung pinakataas na inakyat nating napakataas na hagdan. Isang malawak na parking. Tapos may nakikita ako sa banda roon ng mga bilihan, ng mga souvenirs. Meron ako nakita rito na nandito na ng tao. So puntahan natin. So kuya, strawberry taho po ba yan? Okay, magkano po? 40. 40, dalawa nga po. Namiss din namin yung taho dito sa Baguio. Itong strawberry taho. Halos lahat ng tourist spot dito sa Baguio ay meron nagbebenta ng strawberry taho. Dahil nakakaramdam na rin kami ng gutom ni Brad, kaya napabili kami ng taho. Sarap no? Sarap Brad?
Napakadaming kabayo dito sa Ride Park. Yan. Iba't ibang klaseng kabayo. Iba't ibang kulay. Hello. Yan, meron pang kulay pink. Yung pinaka buhok niya. Oh. Hello. Okay, kasama natin ngayon dito yung dispatcher dito sa Ride Park. Tanungin natin kung magkano yung mga fees dito sa pagsakay ng kabayo. Sir, pagkano po sir yung babayaran dito sa pagsakay ng kabayo? Bali yung 30 minutes, bali 250 yung babayaran sa pagsakay ng kabayo. Okay. Pag 1 hour naman, 500 1 hour, papasyal kayo sa labas around the park. Okay. So, yung pala yung mga babayaran nyo dito kapag gusto nyo sumakay sa kabayo. Pag picture lang naman, 50 pesos, nakasakay siya, unlimited shots yun per person. Ayun, unlimited shots na yung 50 pesos. Okay sir, maraming salamat po. Okay, syempre, try nating sumakay sa kabayo. At yung uunin natin is yung 250, good for 30 minutes. Okay, let's go. Diba? Kaya ba ako ng kabayo mo kaya? Kaya. At saka yun. Yeah. Tapos sa kabila. First time natin ma-experience na sumakay ng kabayo. Pag gusto mo naman siyang i-control, hawakan mo siya dito. Kukontrol ko siya. Pag turn mo siya ng right doon, Okay. Ayun. hinto mo siya, hihilahin. Okay. Pag lumalakad naman, ganyan lang. Lulubag lang. Okay, sige. Pag gusto mo medyo mabilis, ikaw mo yung pa. Okay. So yun, tinuruan tayo ni Kuya kung paano ang tamang pagsakay dito sa kabayo. Kung paano liliko. Ang pangalan nga pala ng kabayo natin ay si Eminem. Ang sabi ni Kuya, ang halaga daw ng kabayo na sinasakay natin is nasa 120,000. Sarap din palang sumakay sa kabayo. Para ka lang nagbomotor. So na-experience na natin ang pagsakay ng kabayo. Ngayon, si Brad naman. Brad. Tatakot ako. Ano Brad, ready ka na? Sige, go na. First time din sasakay ni Brad sa kabayo. Ay Brad, okay ba sumakay na kabayo? Oo, kaya lang nakakatakot. Kinakabahan ako. Okay na yun. At least na-experience natin ang Yes. pagsakay ng kabayo, di ba? Dito pa sa Baguio. Thank you so much, Eminem. Okay, napasyalan na natin ang Ride Park at na-experience na rin natin ang pagsakay sa kabayo. At napuntahan din natin yung pinakataas kung saan meron ding magandang view doon at marami kayong pwedeng pagpilian ng mga tindahan na pwedeng bilan ng souvenir. Okay, so harap na tayo ngayon ng iba pang tourist spot dito sa Baguio. Ngayon naman ay puntahan natin yung The Mansion House. Malapit lang yan dito sa Ride Park. Ito na pala. Saan ang park? Yun ang problema. Ayan yung The Mansion House. Yan, pwede kayong mag-stop dito para magpa-picture. Nakapasok din pala sa loob. Hanap lang tayo ng pwedeng pag-parkingan dito. Brad, baka may mapagtanong ka. Baka yun. Sa loob siguro. Yan, merong lugar dito kung saan pwede tayong mag-park. Yun, malapit lang sa The Mansion House, meron kayong makikita rito na parking area. Magbabayad lang kayo ng 30 pesos per motorcycle kapag magpa-park kayo dito. And sa 4 wheels naman ay 60 pesos. Yan, along the way lang, bago kayo pumasok ng The Mansion House,
marami nagbebenta rito sa sidewalk. Ito yung na bili ni Brad, mangga. Yan si ate yung tindera. Yan, marami kayong pwedeng mabili dito. May mangga, merong suha, merong bayabas, at mayroong ding santol. Tapos ito yung sausawan nila, oh. Asin na napakaraming sili. Ano yung sausawan ng mangga mo? Alamang. Alamang. Masarap? Alamang. Sarap ba, Brad? Ayan. Sarap daw. Tapos, katabi naman ni ate, meron nagbebenta rito ng orange. Ayan. Si sir. Itong orange na to ay mula sa Nueva Vizcaya. 150 ang kilo. Ito naman daw po ay galing Australia, sabi ni kuya. 200 per kilo. Ayan. Ayan, may paprite si kuya. Tikman natin. Talagang legit ba yung sinasabi ni kuya na masarap itong orange from Nueva Vizcaya. Grabe, ang sarap. Para siyang ano, no? Yung itsura niya parang dalandan. Oo, sir. Ano, no? Oo, sir. Malaking dalandan. Oo nga, sir. Grabe, ang sarap nito. Bumili kami ni Brad ng tig 1 kilo na orange from Nueva Vizcaya. Ang sarap kasi nito. Ito, ma'am. Okay, andito na tayo ngayon sa pinaka-gate ng The Mansion House. Yan. Isang malaking gate. So try nating magtanong kung pwedeng pumasok dun sa loob. Tara. Okay, narating na natin ang The Mansion House at hindi po basta-basta pwedeng pumasok ang mga turista doon. Hanggang doon lang po kayo sa mismong pinaka-gate. Kung makapasok man kayo, doon lang sa pinakabungad kung saan yung may nakasulat na The Mansion. Yun, magpa-picture lang kayo and then pagkatapos lalabas na kayo. Kahit po pagbibideo ay hindi po kami inallowed dahil nga yung lugar ay hindi daw po talaga tourist spot at hindi po pang publiko. Papunta kami ngayon ni Brad na ang Session Road. Marami na rin mga turista ang pumupunta sa lugar na to, no? Dito sa Baguio. Dahil marami dito na mga naka-costume na pwede mong lapitan tapos magpapapicture. Nagbibigay ka lang ng tip. Kung kilala ninyo si Green Man, yan, sikat na sikat ngayon yan dito sa Baguio. Kaso sa ngayon ay mahirap na siyang hanapin dahil nga marami ng mga turista ang nagkakagulo sa kanya kapag siya ay nasa Session Road. Siguro ito na yung pinaka-last na tourist spot na papasyalan natin sa Baguio. At nagsisimula na rin dumilim ang kalangitan dito sa Baguio. At mukhang paparating na naman ang malakas na ulan kagaya kahapon. Dito tayo magpa-park sa Baguio Cathedral kapag pupunta kayo ng Session Road. Ayan. So yun na nga, inabutan na tayo ng malakas na ulan dito sa Baguio. Habang inaayos namin yung aming mga gamit sa parking area, biglang buhos ang malakas na ulan dito. Sobrang dilim ng kalangitan, no? Wrong timing lang yung pagpunta natin dito sa Session Road dahil nga umaambon, minsan lumalakas din yung ulan. Marami ding mga stall dito sa Session Road.
na pwede nyo pagpilian. Yan, mga pwede nyo bilan ng pasalubong kapag nagawi kayo dito sa Baguio. Dahil nga umaambon at minsan lumalakas ang ulan, yan, hindi sila makapag-stay ng matagal. Ayan, babalik na ulit sila dito. Si SpongeBob at saka yung rabbit. Ayun yung nakikita ko pa lang ngayon na naka-cosplay dito. Sayang lang at nung nakarating tayo dito sa Session Road, hindi namin naipakita sa inyo ang ganda ng Session Road. Lalo na yung napakaraming nakasuot ng cosplay dito. Sayang. Yung mga stall lang yung nakita natin dito. Yan, si Captain America, oh. Captain America, oh. Alright, sayang lang hindi natin nakita yung ibang mga naka-cosplay dito dahil nga masama ang panahon. Yan, si Captain America lang yung nakita natin. Hanap yung kasama kong Marvels. Hindi mo makita yung... Walay kami po. Nagkaiwalay na. Hindi pa ako naka-perform ng dance. Ay, sayang sir, sayang. Marvels po, sasayaw kasi dyan. Oo nga eh. Maraming salamat po. Sobrang lakas ng ulan. Yung ulan, biglang buhos, biglang lakas, biglang hina. Kaya hindi tayo makapag-vlog ng maayos, no? At yan, ang simbahan ng Baguio. Yan, Baguio Cathedral. Nag-enjoy kaming muli sa napakagandang lungsod ng Baguio. Ngunit nung bandang huli ng vlog natin after ng Session Road, grabe yung inabot namin ni Brad na lakas ng ulan at umulan pa ng yelo. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung tanawin sa likod natin. Yan. Papasok na kami ni Brad ng Marcos Highway at papauwi na kami ng Pulilan, Bulacan. Time check, 5:33 na ng hapon at yun, mga 6 hours pa yung biyahe namin ni Brad mula rito sa Marcos Highway hanggang marating natin ang Pulilan, Bulacan. Okay, muli maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin ni Brad sa mga ginagawa naming moto adventure. At kita-kits na lang po tayong muli sa ating gagawin na moto adventure. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yeah! Yeah, boy! Alright!